Nag-anunsyo na ang SSS na pwede nang mag-apply ng calamity loan lalo sa Cebu o sa mga lugar na merong state of calamity na dineklara sa lugar ninyo. Pag-usapan natin yung mga qualifications at yung proseso na rin sa pag-apply online. By the way, kung first time mo sa channel na at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Simula November 6 hanggang December 5, pwede nang mag-apply ng calamity loan sa SSS online. Pero, siguraduhin muna na eligible kayo dito. Paano nga ba malalaman? Unang-una, kung nakatira ka o nagkatrabaho ka doon sa lugar na merong declaration ng state of calamity, pwede nang mag-apply. Yun nga lang, kung kulang yung contribution mo, halimbawa wala pang 36 months yung hulog mo, at in the last 12 months, dapat at least 6 doon ay may hulog, hindi pwedeng mag-apply. Paano nga ba malaman yung contribution? Online lang. Hindi na kailangan pumunta sa SSS branch. Instead, gamit lang yung phone or computer mo. Dito sa website ng SSS, that's sss.gov.ph, i-click lang tong login to my SSS. Sa cellphone nyo, pwede rin naman, and then i-enter dito ang user ID and password. After makapag-sign in, i-enter ang PIN code na pwedeng makuha via text na ipapadala ng SSS or pwede rin naman sa time-based password. Kahit alin dyan, pwede. Click natin tong login. Right away, makikita mo yung dashboard. Click mo na tong I agree. Ito yung contribution, kung saan meron na tong 120 contribution. So, pasok na to sa sinasabing 36 monthly contribution. At ang sinabi, in the last 12 months, dapat merong 6 na hulog. So, kung ngayon ay November 2025, ibig sabihin, in the last 12 months, simula noong 2024, dapat may hulog ka na 6 months. For this case, hindi na to pasok kasi ang huling niyang hulog ay noong 2024, June pa. Lagpas na sa last 12 months o November 2024 hanggang November 2025. So sa inyo pa din yung i-double check kung eligible ba kayo o hindi. At ang sumunod pa, dapat meron kang SSS online account. Ito yung SSS online account kung saan mula sa loans pwede na mag-apply ng calamity loan katulad nito. Ganito yung makikita nyo nga pala. And then yung sa typhoon, pipiliin nyo kung ano man bagyo yung nadeklara sa lugar ninyo. Kapag pinili ko yung isa dito, pwede magkaroon ng error message na katulad nito. Dito kasi nakalagay na hindi eligible itong account na to dahil sa record hindi naman nakatira doon sa merong state of calamity na declaration. Para malaman yung details o kung updated ba, i-click itong member details sa member information at makikita dito yung address. At ang iba pang mga requirements ay dapat wala kang past due na loan dati o yung mga restructured loan. Ibig sabihin, ito yung nag-default, tapos pina-restructure mo, and then babayaran mo. Also, dapat hindi ka pa nakakakuha ng final benefit katulad nung sa disability benefit or retirement benefit. At nasa legal age, below 65 years old by the time na nag-apply ng loan, at wala ring record ng any fraud cases or pandaraya sa SSS mismo. So kung tingin mo qualified ka na mag-apply ng SSS calamity loan katulad nito, pwede na mag-proceed at pag-usapan natin yung step-by-step guide. Again, pumunta sa Loans, Calamity Loan. Kung ang gamit nyo ay yung cellphone nyo, i-click nyo lang tong 3 lines at makikita nyo na yung loans, piliin ang Calamity Loan dito. Ito yung mga pwede nyo makuhang error just in case na hindi pa updated yung system or baka merong issue sa website ng SSS. Pero kung wala namang issue, ganito yung makikita nyo dapat. And meron na rin akong disbursement bank kung saan yung pera maloloan ko sa SSS ay dito na ita-transfer. Meron ditong loanable amount. Pwede nyo itong i-adjust and then i-check nyo kung ano yung pwede nyong ma-loan. Nasa sa inyo kung gusto nyong kunin yung pinakamalaking available para sa SSS account ninyo. Next naman ay dapat lang na i-check itong I confirm agree sa undertaking ng calamity loan. I-click lang itong okay. At disclosure. Dito sa disclosure, pwede nyo itong i-download para makita ninyo yung monthly na ihuhulog nyo sa SSS at kailan ba yung umpisa ng paghulog. Ito yung mas malaking view. Mapapansin nyo, monthly ito yung dapat na ihulog. At ito yung umpisa o kung kailan ka dapat maghulog sa SSS. Tatagal ito ng 2 taon. I-click natin tong I have read and then click ko yung next. I-review natin yung information. Merong service fee, merong advance interest. That's why ang makukuha na lang ay 16,650. Gayong ang niloloan ay nasa 17,000 pesos. Kapag okay na, mag-scroll down lang. And then, i-check tong I hereby. Next, i-check din tong I confirm and then click tong confirm na button. Makakakuha kayo ng confirmation na katulad nito. You successfully submitted yung calamity loan sa SSS. Hindi automatically matatransfer yung pera kasi i-review pa to ng SSS at i-approve to kung sakaling walang problema sa account niyo.
So, ang ginawa ko, punta ulit sa loans, calamity loan, at nakalagay nga dito na may pending loan application. At para malaman nga naman yung status, merong notification dito, i-click lang yan at makikita nyo dito kung ano ba yung magiging updates tungkol sa nilaloan nyo sa SSS. At gaano nga ba katagal bago makuha yung nilaloan sa SSS? Pag na-approve na to ng mismong SSS, yung pag-transfer naman sa account niyo, pwedeng umabot ng 2 or 3 to 5 business days. Kadalasan hindi ito maabot ng more than 1 week based sa experience ko na rin. Pero kung sakaling masyadong marami yung nag-a-apply at kung magkaroon man ng issue sa website nila, possible magtagal. But again, normally hindi siya lalagpas ng more than 1 week bago makuha yung perang nilaloan dito sa SSS. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede niyong i-check itong nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!